afternoon to each and everyone. Welcome sa atuang afternoon service. And nagpadayon ta mga igsoon sa pagtuon sa people in the New Testament. Ika 129 nato nga pagtuon. O ipadayon nato ang pag-study sa kinabuhi ni Joseph of Arimathea. Ikaduha o katapusan nga bahin. Let's all stand please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Salamat kaayo sa kusog nga imong gihatag. Salamat sa presensya sa imong nga katawhan, Lord, nga willing maminaw sa imong pagtudlo. And I pray that you will use me once again to deliver your message according to your will. And please help us, O God, not to harden our hearts and not to harden our neck also, that Satan could use us sa iyahang kaugalingon nga kagustuhan sa kinabuhi, Lord. But rather help us, Lord, nga ikaw gyud ang among masunod sa among kinabuhi. So please allow us, O God, to learn and to be able to use whatever lesson that you're going to teach us this afternoon. And this is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Joseph of Arimathea. Again, si Joseph of Arimathea, mga igsoon, he is the silent servant of the sepulchre. Nindot kaayo ang part niya sa gospel, mga igsoon. Nindot kaayo. So katapusan nga bahin ni, duha ka points atong ipuno this afternoon. And number 3, a man of sacrificial honor. So, letter A, his personal sacrifice and his final tribute. So naa siya gipakita nga sakripisyo og dili ni basta-basta nga sakripisyo, mga kaigsunan, according to Mark chapter 15 verse number 46. Mark 15:46. Atong basahon ang account sa Bible, mga igsoon. The Bible says in verse number 46, and he bought fine linen and took him down and wrapped him in the linen and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre. Now, ang Bible, silent siya ha, kung naba siya kuyog o wala. Pero mas dako og tendency, mga kaigsunan, that he was alone. Nagdaa siya sa fine linen o giputos niya si Kristo. No, kay kung panalitan na siya ay kuyog, ma-mention dyan na. No, pwede tawag company, Joseph and his company. Pero wala man. Klaro man ang gisulti sa Bible, he, singular, bought fine linen and took him down. Iyang gikuha si Christ and wrapped him in the linen and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock. So what kay mention nga naa siya ay kauban. And I do not know giunsa niya pagbuhat ni, but according to the Bible, nakafocus, mga igsoon, kang Joseph of Arimathea. So we know that he was a rich man. And he was waiting for this moment to happen. Kay atong nasabtan sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, nga gi-prepare gyud ni si Joseph of Arimathea para ani nga responsibility. Gi-prepare gyud siya sa Ginoo nga connected siya sa government sa ilang panahon para maka-approach siya ni Pilate nga maoy naay authority to release the body of the Lord. So, if you can see how God planned, nga kung musunod lang gyud ta sa plano sa Ginoo, naagyoy success, mga igsoon, nga mahitabo sa kinabuhi. Na kung kaybawon lang gyud ta mosalig sa divine plan of God, makita gyud nato ang resulta sa kanindot sa iyang plano, mga igsoon. God never fails. Di gyud siya pwedeng mapakya sa iyang mga plano. So kung saligan na gyud nato ang Ginoo, this is a divine plan of God. Kung sabto nato, mga igsoon, kung sa project pa kita biya ang project sa Ginoo, this is the blueprint sa project sa Ginoo nga mao kita. So kung dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga mubasa, mutuon sa plano sa Ginoo para mahimo tang perfect na obra sa Ginoo, awa na makabugal-bugal ang yawa, mga igsoon. Kay samukon man sa yawa ang
mold sa ato ang kinabuhi para mahimo tang fit sa ministry according sa kanang buluhaton karon. Mao bitaw na sa unang panahon mao gyapon ang yawa magsamok-samok mo ra gyud na iyang trabaho gyud. Magsamok-samok, no, libugon ang mga tao sa panahon sa mga apostoles, grabe man sa iyang paggubot-gubot pod. Even in the Old Testament, mao ra gyapon ang iyang style, panggubton niya ang mga magtotoo sa Ginoo. Mas grabe to sa unang panahon kay pinatyanay man jud. Karon medyo dili na kuyaw ba? Ay noon magdepende sa lugar. Kay naa mag lugar gyud, makit-an lang ka nga naa kay Bible gibit-bit, aw bunog magyud ka. No, like India mga igsoon, madunggan lang ka nga ikaw bisag Indian ka, unya nadunggan nila nga na-converted ka, pahawa ka. Papahuwaon ka, di na ka ilhon nga part ka sa ilang family, unya madugay i-persecute ka, patyon pa ka magkalisod. Ingon ana ka delikado, pero kita naaman in town tas Pilipinas, oy. Nganong sige man tag pangindyan? Mura man tag mga Indian hinoon. Dapat dili unta. Dapat naatay mga ginagmay ug lagi pangayo si Ginoo mga sakripisyo gud, sakripisyo sa oras, sakripisyo sa atong kusog. Nya mura ra bag atoa. No, ato ba ning oras? Ato ba ning atong kusog? Ato ba ning atong bisag atong belongings mga igsoon? Ato ba gyud ni tinuod? O gitugyan na ni sa Ginoo nato? So, therefore, ang gipangayo sa Ginoo nga sacrifices minimal ra gyud kay tanan. Di ba? Pero kung wa kay willingness sa imo kasing-kasing, di gyud nimo mahatag na bisag unsa ka gamay ngadto sa Dios. Pero si Joseph of Arimathea mga igsoon, nakita nato pwede man unta to bisag unsa lang nga klase nga panapton, pero ang iya jung gibuhat fine linen. Mahalon nga panapton mga igsoon, espesyal nga panapton nga iyang giputos sa atong Ginoong Hesukristo. In Matthew 27:60, another account nga nagsulti bahin ani mga igsoon. Matthew chapter 27 verse number 60. Ingon sa Bible, and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock, and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. Tanaw ha, unsa nga klase nga tomb ang iyahang gibutangan sa atong Ginoong Hesukristo? Brand new. Giputos niya og fine linen, gibutang niya sa brand new nga tomb, and it is not an ordinary brand new, it was meant for him. Para unta to sa iya, pero maoy iyang gi-give up mga igsoon, iyang gipagamit sa atong Ginoong Hesukristo. And not only that, listen ha, unsay gisulti sa Bible, sa ato balikog basa, and he laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. Di ba ginato malalis ng pulong mga igsoon, which he had hewn out. So naay mga scholars nga nag-ingon, siya gyud ang nag-count. Pero tungod lagi kay dato man siya, pwede siya nagmandar lang, iyang gipakaut, pero tuwa siya dito. So, daghantang possibility nga mahuna-huna, but imposible nga wa siya dito. Kay personalized man nga tomb mga igsoon, unya tungod sa iyang kadato, pwede siya mo hire og mga tao, but impossible nga wa gyud siya personal touch ani. Kay ang Bible kung imo paminaw, naa gyud siya personal touch. Na which he had hewn out personal man na. Iyang gi-kaut, wa man gi-pakaut. Di ba? Amot kamo mga English scholar diha. Unsa may inyo tanaw na? Di ba kung ato lang sabton, siya jud.
Pero tagalan na itong chance, dato good. Dato, oy. Daghan ko ni kwarta. Di ba? Membro ko ni sa Sanhedrin. Counselor ko ni. Unya, honorable pa dyan. Unya, tungod sa iyang pagka-honorable, mugunit ka na siya og chisel, unya, hammer? Di possible. Di ba? Wamanta dito sa iyang panahon. Pero magbase lang ta sa pulong mga kaigsunan. He had hewn out in the rock. No? Kung siya magana ini, tingali, ginahinayan niya, kanong adlaw, gamay lang. Hindi mo niyang habi ba? Kada na panahon, ato rito, hanto na human. So, posible sad. Basta, according to the Bible, naagid siya personal touch. Ani. So, what a great sacrifice. Grabe nga sakripisyo, mga igsoon. Nga iyang dalit ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi patayng lawas na na. So, sa musugot kag sa dili na makakita. Kay patay naman. Panahon man to sa siyang namatay. Nga ang kasagaran nga mga tao nga nagsigig sunod-sunod niya, wala na dito. Pipila na lang ang nagpabilin sa duol. Kaya naamag yung mga witnesses, ani. Diba? Pero ang mga apostles, mga igsoon, wag yun sila nahimo. Kinahanglan yun sila magpalayo. Kaya giingnan sila daan ni Kristo. Moabot ang panahon, nga inyo kong biyaan. Mo palayo mo nako. Nga si Pedro nareklamo, no, Lord, sila tingali, pero ako, dili. Adigi singular siya si Ginoo, ikaw Pedro. Inigtugtugaok sa manok. Gidinay na kunimog katulo. Giprove gyud sa Ginoo, bata lang ni deny siya. Sa iyang kaisog, ako Lord, di gyud ko mo deny nimo gyud. Di ko mo palayo nimo. Bata lang gigamit sa Ginoo to prove him that when God says it, that's it. Dapat kita mutuo ta oy. Ningon na na Ginoo nga mo distansya gyud mo nako. Dapat lang mo distansya kita, distansya gyud mi Lord. Sige. Pero wa man, di mo siya dili ko Lord. Bata na gigamit sa Ginoo. Pero bata ha, tudlo na siya, kauban man na siya. Unsa kauban pataka kaday. Dili oy. Pataka diha. Hantod na deny niya katulo, nitugtugaok ang manok mga igsoon. Unsay gisulti sa Ginoo, mutuo na lang gyud ta. Kay mahitabo gyud na siya. Alright? So, let's go back to Joseph. Si Joseph, mga kaigsuonan, iya pa gyud na, and he rolled a great stone. He rolled. Again, bigyan na siya ta, dato, lagi na siya pastor. Nanugo na to siya. Oy, dong, no, dili. Ikuan, pero ang Bible atong paminahon, be? Gusto magyud siya nga mo sakripisyo. So, dako kay tendency, nga siya gyud na ning kamot mga kaigsuonan. Inumdumi ha, grabe kayo, close kaayo ang monitoring ni Pilate sa tomb. Daghan mga sundalo nga gabantay. Kay matod pa, basig kawato na, unya ingron dayon, nga tanawa, nabanhaw lagi jud. Di ba? Unya ang mga apostoles, wala na, nakalimot na nabaya sila. Amot gituyo, puto tingali sa Ginoo, nga nakalimot sila nga, mabanhaw after 3 days. Di ba? Nakalimot biya sila. Pero naagiwa kalimot. Nag-prepare sa Ginoo mga kaigsunan. So daghan mga sundalo dito. Ang apostoles wala dito. Ang mga tao, nga mga disciples nga kuryoso kayo sa unsay mabuhat ni Christ, wala na sila dito kay patay naman. So, dakog tendency nga siya arguto in tao na ning kamot dito. And he rolled a great stone, dili ni gamay, to the door of the sepulchre and departed. Muna makita na to sa mga drawing, naagay stone nga lingin. Amot, unsa na nga stone, lain-lain magporma ang stone sa mga drawing, basta bato nga pwede maligid. O giunsa to pagporma mga kaigsunan, basta bato nga dako. Gitabon ngadto sa puwerta sa lubnganan. So imagine na to, unsa nga sakripisyo na?
Ha? Unsa na nga sakripisyo, mga igsoon? Na, grabe nga sakripisyo na. In John 19:41, another account, verse 41. Tanawag unsa nga klase nga tomb siya, mga igsoon. Verse 41, the Bible says, "Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid." There was a garden. Ninduta nga sepulchre, oy. Di ba? Gi-prepare gyud to for the Messiah. Nindot kaayo, naay garden, mga igsoon. Kung imo imaginon, ninduta sa lugar, oy. Di ba? Fitted for the Messiah to be buried. And not only that, kaning gibuhat ni Joseph of Arimathea was a fulfillment of the prophecy in the book of Isaiah, chapter 53, verse number 9. Na ay prophecy diri, mga kaigsuonan, nga gisulti, tanawa, 53:9. Fulfillment ni. Ingon sa Bible, "And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth." So diri mahubad nato, mga igsoon, why Joseph of Arimathea was able to do it. Na? Tanaw sabta? And he referred to who? No? Kisa man ang he diri? Jesus. Kaklaro ana. And he made his grave. Siya maoy nag-orchestrate sa mga tao nga iyang gipanggamit. Ang ato ra gyud, mga igsoon, usa ka adlaw i-orchestrate kita, gi-orchestrate man sa tas Ginoo, pero ang problema, sometimes we resist. We resist, we do not follow, we do not obey God. We fight against Him. And that is why walay nahitabo. Walay achievement nga nahitabo sa atong Kristohanong kinabuhi, because we do not obey God. Pero tanawag mo, obey lang yung ka. Di ma-part sa prophecy, daghan pa biyang prophecy nga it's about to happen. Kalindo tana nga sa ubang prophecy sa Bible, mga igsoon, nagsige pa yung ka-fulfill until now. Amen. Ni-agree mo? O what if sa imo pag-obey sa Ginoo, nahimo kang part sa fulfillment of the prophecy? Kanang i-mention sa Bible nga, and the Gentiles, nindot kayo mahimot ang part, ana. Di ba? And the Gentiles, nga nang lakaw. Unya, nangaluwas ang mga Gentiles because of the Gentiles. Di mo ganan mahimot part, ana. And the Lord added to the church daily, mahimot ang part, ana. Church age man na. Kanindot naman lang, mga igsoon. Nga mahisgutan ta dito sa langit, tanawa ang Lighthouse Bible Baptist Church sa Lapu-Lapu. Because we have witnesses in the kingdom of God. So, kani si Joseph, mga kaigsunan, kani iyang gibuhat, it was orchestrated by God, kay giprophesy na diri, nga si Kristo mismo, iyang gihimo nga ang iyang lubnganan, kauban sa mga wicked, ug sa dato. Muna nga, dili malalis, nga nung si Joseph of Arimathea man ang iyang gipili. Amen. Kay giprophesy na. Giprophesy na, mga igsoon. True honor is costly. Joseph gave what was his best, his tone, his time, his tenderness to the one who gave his life. So it is Christ nga naghatag siyang kinabuhi for us. What can we give in return? Si Joseph, iyan ang gibuhat ang iyaha. What about us? What can we give? Hello? Unsa man dahil mauna-huna nimo? When you
are asked by God, what can you give? Diri, sa panahon nga gibuhat na ni Joseph, his tomb ba yato? His own tomb. Pero diri sa Isaiah, klaro kayo, his grave. Iya ni Christ nga grave. So walay ato ani mga igsoon. Iya ni sa Ginoo tanan. Pero giallow sa Ginoo nga ma-name sa imuha. Ang pangutana, imo bang tugutan ang Ginoo nga magamit niya kung unsay iyang gi-entrust sa imo? And that includes your life. Dako kay nga question karon sa atong panahon mga igsoon. Kay ang Ginoo murag gihimo na to nga kanang sige hangyo lang Lord. Malugaran na lagi ta ka. Di ba? O dili baya ako mo gusto nga naa mo diri mga igsoon. It is the Lord. O gusto sa Ginoo nga naasad ko. Gusto sa Ginoo nga motudlo ko. Mo na tagaan ko niyag mensahe nga itudlo sa inyo. Gusto sa Ginoo nga naa ka, nga maminaw ka, para ma-instructan ka, para mabuhat nimo, para ma-apply nimo dito sa gawas, sa gisugo sa Ginoo, dili nako. Dili ako'y gasugo. Sa gisugo sa Ginoo, nga mulakaw ka, ug iwali ang iyang gibuhat dito sa Calvary. Di ba? Muwali kag sa dili, mutudlo kag sa dili, wag gud ko'y kalabutan anak mga igsoon, kay wa jud ko dito sa Calvary pagkahitabo anak. Parihas tang tanan nga gisugo. Ako kinahanglan sa ko manulti, kamo kinahanglan mo manulti. Kitang tanan mga igsoon, we are commanded by God. Isip usa ka simbahan. Pwede ba na nato mahatag sa Ginoo? Makasakripisyo ba ta sa atong panahon? Makasakripisyo ba ta sa ato ang kusog? Makasakripisyo ba ta sa ato ang resources? Kaya kung nanginabuhi lang ta for ourselves, di ko nato na mahatag. Because what we can get is a limited time, limited resources, limited strength. Kay ato naman gigamit, ato naman gigasto, gikapoy naman ta. Una-una lang God, igikan nimo sa duty, unsa dahil nimo una-una? Kamo ba nakasuway trabaho? Ayaw na, i-appeal ka lang nagtrabaho pa. Kamo nakasuway. Kamo nakasuway trabaho ba? Nga wa na ka sa job karon. Unsa may imong una-una gikan sa trabaho? Ako mga igsoon, sa una, sa di pa kuluwas ba? Ako gikan sa trabaho, ditsog sinihan. Adto ko matug, kay kung adto ko sa mua, pritik sa baa. Adto na ko diretso kog kulon. Tanaw kog sini. Adto ko matug, hantod mo gabi. Tulog lagi. Tulog. Kay nga naman, bugnaw. Nga sa among balay kay wa may aircon. Sa ulitaw pa ko. Way aircon, piting alimo uta. Dito sa sinihan, humok ko, nyag kauman, aircon. Tulog mo na kinabuhi. Kaya nga naman, kapoy kayong trabaho. Kapoy kayo, dagan kayo musugo ni mo. Lagang mga saba ni mo, kung masayop. Unya may imong sayop sa imong mga tao. Unya ikay kasabaan. Di ba? Unya, to keep your people nga mutuo sila ni mo, di ka pwede mga saba nila. Ikay sao tanan. Kaya kung imong awayon po, wa na. Musamot kahagsa ang imuhang linya nga gidala. No, kay ikaw may naa dito pirmi. Dili lalim ning trabaho eh. So kung usa ka Kristohanon, naa kay obligasyon sa usa ka tawo maglisod na ka mga igsoon og hatag og quality service sa Ginoo. Agree na lang gyud mo. No? Human naman kuha na. Agree na lang gyud mo. Mo na gitabangan ta mo mga kaigsunan unsaon nga mahimo mong effective kay dili gyud ta mahimo magmalampuson kung dili ta makahatag mismo sa atong kaugalingon in a quality way. Di gyud nato mahatag na. Kay kung kuan ka kanang naggamit ka sa imong kaugalingon para sa imong kaugalingon, bisan ang pagsimba mga igsoon lisod kaayo kay nga naman kapoy. Kapoy kay lawas ning gikan sa trabaho eh.
Igabot mo simbahan, huwag ka na lagi ka. Unyang imo hunahuna to dito sa mga reperono nimo. Iniglunis daghanag reperonon ay. Iniglunis daghanag problema at tibangon. Agoy mag-meeting pa ko sa mga boss kay daghang problema sa linya, daghan kay samok kay sa utok ba. So asa naman ang imo pagsimba? Wala na lang, para na lang nga naa kay attendance. Pero wala na dito ang information para magamit nimo dito sa gawas. Sayop na. Kaya ang reason nga nung gipasimba ka, para tudluan ka. Nga nung gitudluan man ka, kaya na gisugo ang Ginoo. Para ma-apply nimo, igabot nimo dito sa gawas, mahimo kang effective servant of the Lord. Because you have the time, you have the knowledge, and you have the resources, and you have the willingness to do. Kaya nga naman, nadawat man nimo ang information. Ang servant kung wala na inform, saan may ang trabaho? Pamadlong. Wala, bisig lingkod-lingkod. Boss, trabaho na ini. Trabaho na. Mo na kapait. O niya ang Ginoo, naglantaw, nagtanaw na to, mga igsoon. So, if you really want to serve the Lord, ang Ginoo, mo-honor man sa iya mga tao, pero costly lagi ni. Kinahanglan ka mo sakripisyo sa imong mga special nga part sa imong kinabuhi. Si Joseph, ang iyahang gi-surrender, ang iyang tomb, nga iyang gisakripisyuhan, ang iyang time, o ang iyang tenderness. Nasyo gyud niya mga igsoon nga siya mismo ang nagputos sa lawas ni Kristo sa mahalon nga panapton. Kay nga naman, ang iyang consideration sa Ginoo, si Kristo naghatag sa iyang kinabuhi para nako. Iyang gi-personalize mga kaigsunan. So why don't we personalize what Jesus did on the cross? Ayaw na lagi-ingon ba? Jesus Christ died for the whole world. Ayaw, Jesus Christ died for me. Naghatag si Kristo sa iyang kinabuhi para nako, i-personalize. Kaya tinuod man na, mga igsoon, nga kung ikaw na lang usa ang nabilin nga luwasunon, hatagan gyapon ka ni Kristo sa iyang kinabuhi, ingon ana ka ka-precious. Hinaot pa, mutuot ana. Ikaupat, a witness to the wonder. Ay mga nakakita. Naay gitugutan o gipili ang Ginoo kinsa ning mga tawhanan ni letter A. The woman watched. Di gyud masipyat na gyud mga kababayenan gyud. No? Mo na sa mga kasimbahanan karon kung imo tan-awon, majority of the population of churches are women. Women. Not we, men. But women. Mga kababayan, mga igsoon. Matthew 27:61. Panahon nga delikado ang situation. Ang mga lalaki, wala. Nanago mga kaigsuonan. Nanago, nagsigi kaon-kaon, meeting-meeting. O mato ni tabo sa mga apostoles, meeting-meeting sila. Kanya pagkahuman, gibalitaan ni Mary Magdalene nga, nabanhaw na. Myth. Fairy tale. Wag gituhuan. Nga naman, sobrang kaon tingali ito. Di ba? Wa sila kadungog sa first message nga nadunggan at special message by the angel. Pagkaninduta. So in Matthew chapter 27 verse number 61, ingon diri sa Bible mga kaigsunan, and there was Mary Magdalene. Special. Kinsa ganis Mary Magdalene? Kinsa ni? O say kaagi ani niya? Harlot. Mga igsoon. She was a prostitute. Pero, tanawa ha, chosen by God to stay near the tomb. No? Orchestrated by God man eh. Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. Walay kahadlok na dito, nagpaduol yun sila, nagbantay mga igsoon sa sepulchre. Mark 15:47.
Blihan yung Bible. Basaha. Mark 15:47. Read with your eyes. The Bible says, and Mary Magdalene, and Mary, the other Mary, the mother of Joseph, beheld where he was laid. Nagtanaw sila, mga igsoon, kung diin gilubong si Christ. Sa diyang buhi pa si Christ, naa sila nagsunod-sunod, naminaw sa tudlo ni Christ. Sa diyang namatay na siya, naglantaw sila sa lubnganan ni Kristo. Muna'y tinuod, mga igsoon, nga nahigugmas Ginoo. Amen? Wala nagtanaw sa ribulto, ha? Nagtanaw dito sa lubnganan. Lahi man nga mga Maria nga nagtanaw sa ribulto. Ina Maria na nga inyong silingan ba? Nga kugihan kaayo manrapo sa mga ribulto. Kugihan kaayo nga mamutang og buwak sa mga ribulto. Dili na mao. Kani nga mga Mary, mga kaigsuonan, mauni ang mga gipili nga duol sa Ginoo, duol sa iyang kasing-kasing, ug ang Ginoo duol pud sa ilang kasing-kasing. Luke 23:55. Tanaw sa King's Bible diri. And the women also, which came with him from Galilee, followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. Nagbantay gyud sila didto, mga kaigsunan, wala gyud nila biyai. So naay mga witnesses. Nakita nila si Joseph of Arimathea, unsay gibuhat ni Joseph, mga kaigsunan. Now, unsa ka importante ang gibuhat ni Joseph? Unsa ka importante nga iyang gikuha ang lawas ni Kristo ug iyang gilubong didto sa iyang mismong lubnganan, ug unsa may nahitabo sa iyang lubnganan, mga igsoon, makaingon jud ka, wonderful ang iyang gibuhat. Letter B. The stage was set. Di ba niwali ang angel diri? Mukay bawag niwali ang angel diri? Unsa iyang mensahe? Ngano nangita man mo sa buhi sa lugar sa mga patay. O di ba mensahe na? He was risen! Ninduta nga wali ato sa angel, oy. Unya sa pagwali sa angel, mga igsoon, nakahinumdom silang Mary. Tuon, no? Ikatulok adlaw na ron. Nilumba silang dagan. Adto sila sa mga apostoles. Ilang gibalitaan. Nabalhaw na si Jesus. Naunsa mo? Wala tingali mo itog-tog, no? Fairy tale man na. Sagot tayo fairy tale. Nakalimot sila, oy. Pero si Mary Magdalene o si Mary, the mother of Joseph, naminaw magod sa mensahe sa angel God. Mao na kamo, di mo maminaw og mensahe, makalimot mo. Makalimot mo nga naa di great commission nga angay natong tumanon tungod kay wa makanaminaw sa mensahe, imo namang gipalabay ang panahon nga naay mensahe, mga kaigsuonan. Wala, nakalimot ka. Ang lubnganan ni Joseph of Arimathea, nahimo siyang stage, gi-prepare, mga igsoon, not only for the preaching of the angel, but for the resurrection. Pagkaninduta. Joseph's action confirmed Jesus' death. Kay importante gyud nga mamatay si Christ gyud, kay bayad man to sa atong sala. So ang iyang gibuhat nga gipahumutan, gibutangan og fine linen, no? Unya gilubong dito is a sign nga tinuod gyud namatay gyud si Christ. Success. It is part of the gospel, mga igsoon, the death and the burial, and next ang nahitabo nga na-resurrected si Christ. So katong action nga gibuhat ni Joseph was the confirmation that Jesus died. All right? So naapil gyud siya sa ebanghelyo, mga igsoon. His tomb became the launchpad of resurrection glory. Nahimong launchpad, mga igsoon, ang iyang lubnganan. Pagkaninduta, oy. So, excited na siya nga muhigda atong iyahang tomb. Ikaw ba? No? Kung ikaw si Joseph ba? Unya ang imong higdaan unya inig kamatay nimo, maoy gipahigdaan nimo sa manluluwas.
Unsa may bation nimo? Mura ba og salungon pa na kaning lungona kani ako maning lungon pero ako nang gipagamit usa sa Ginoo. Pagka ako na sa musunod higda diha, excited na ka oy. Excited na ka, tingali mo higda. Amot lang nimo ha. Posible masag dili. Pero mabasa na to ang kasing-kasing ni Joseph of Arimathea. I believe he was excited, mga igsoon. Tingali, after ato, sige na siya adto sa iyang tomb. Sige na siya og visit. I do not know. Maybe, maybe. Nahimog og lunch pad. Nahimong sikat ang iyang lubnganan. Nahimong sikat. No? Unya, ambot kag tinuod ba to ang ilang giingon nga nahimo mang tourist spot kay naghimo-himo man ang religious ba ang religious gilubog ba kas Joseph dito tinuod sa iyahang lubnganan wa na may istorya god pero naa magoytom nga giingon nga mao ni empty gihapon so wala si Joseph dito ambot og tinuod baka mao baka to tinuod kay magbuhat biya na sila nga mao ni bisag di mao ni naabayay mabisita na to dito nga empty tomb. Di ba no? Tinuod baka to. Ambot lang. Kaya hastang kahoy, naaman sila nakita na mauko na to'y gilansangan ni Christ. How do we know? Di ba? Kaya wa naman to tagaig pakabana sa Ginoo. Kay og sa litsyon pa, ang kuan naman to, ang kawayan naman to nga gibugsok sa baboy. Pagkaluto sa litsyon, kinsa may moingon nga importante pa ng kawayan mga kaigsunan nga ang importante ang lechon man. Gilabay naman tong kawayan. Naminaw ta? O abot na sa lechon da sa lamisa napa bay kawayan diha gabugsok. Gasamok-samok na nagkawayan. O sana gigamit sa Ginoo ang kahoy, dili pasabot espesyal ang kahoy. Ang gilansang sa cross mo'y espesyal. Mao lang kita mga Kristohanon, ayaw na mo sige bitay-bitay diha pag-cross mga kaigsunan, remembering the Lord. Wala na, oy! Naunsa naman. He was risen. And the cross, mga kaigsunan, wala nag-istorya after the resurrection. Wala nag-iningon, and the cross. Napa ba istorya sa cross? Wala na, oy. Naisgutan na yun ang cross tungod sa pag-crucify. But after the crucifixion, the importance of the cross nawala na. Because the cross, according to the book of Galatians, it is a curse. Then a sign of the cross. It is the sign of the curse. Curse is everyone that hangeth on a tree. Klaro kay gingon sa Bible. So if you make the sign of the cross, you are cursing yourself. O di ba? Kay kuan na siya. Mao na siya penalty, death penalty sa panahon mga kaigsunan sa Roman way. How to punish the sinners. Mao na dili ra si Christ, mao'y nalansang sa cross. Before Christ, perti na naghana mga kaigsunan. So, kung maghimo-himo ka dihag cross, death penalty na. Kasabot ha? Sunod, kuridasa na lang, pagbitay-bitay pog syringe diha. Kaya na may lethal injection. Napoy silya elektrika sa una. O di pag kwintas-kwintas po dihag electric chair. Death penalty in taon to, oy. Di ba? Kanilang mga tao lagi tuo ba? Taka-taka lang. Si Christ mo'y atong importanteng una-unaon. Unsay gibuhat ni Christ sa cross. Alright? So, the tomb became the launchpad of resurrection glory. Luke chapter 24, mga kaigsunan, 1 to 12. 1 to 12. Basahon lang nila to. Ingos Bible, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in, and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout,
behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, ang katong angel, ingon siya, why seek ye the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. What a message. Allowing them to remember the message of the Lord Jesus Christ. Saying, the Son of Man must be delivered into the hand of sinful men and be crucified, and the third day rise again. Gipahinumduman sila sa gitudlo ni Christ, mga kaigsunan. O di ba mao gyapon ni gipangwali karon sa mga angels sa mga churches which are the pastors of the church? Paghuman sa wali sa angel, mga igsoon. Ingon sa verse number 8, and they remembered his words. Mas maayo lagi ning maminaw ta, mag-review ta sa mga message, mga kaigsuonan, oy. Naman mo'y anghel dire, ang angel ninyo, si Pastor Gonzalo, no? Review san mo, eh? And they remembered. Uy, mo man dito gisulti sa Ginoo, no? O tanawa, verse 9. And returned from the sepulchre, and told all these things unto the 11, and to all the rest. Wa na nila apila dito adto si Judas, kay wa naman, natudas naman. In verse number 10, it was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Wag yung lalaki good, puros babae. Dili ni mga marites, ha? Mga Mary ni, mga Mary. Maoy nagbalita. Verse 11. And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Tanawa ni mga apostolesa, oy. Wa magud na minaw sa mensahe sa angel god. Mo ni kita bisag unsa ta kaduol ni Kristo karong panahon na, kung dili na ta mag-maintain sa pagpaminaw, mga igsoon, sa mensahe sa Ginoo, makalimot ta, oy. Mo na makita ta nay mga faithful kaayo before. Mo na daghang kay mga Kristohanan, I used to be a preacher. I used to be a Sunday school teacher. I used to be faithful. I used to sing in the church. I used to play music. I used to help the cleaning in the church. Puros I used to. But now, no more. Nga naman, wala na maintain. Naminaw na ka, wala na ka naminaw sa mensahe sa Ginoo. Kaya kaning mag-mensahe sa Ginoo, kaning pulong sa Ginoo manggod, mao ni ang magpa-maintain sa atong faithfulness. Mao ni magpa-maintain kung unsaon nato pagpangalagan ang Ginoo, mga igsoon. Pero muhunong gani kag paminaw, wala na, eh. O si Mary, wala sila nagpalayo kung asa si Christ. Sa diyang na-resurrected siya, naa ang angel gipadala, nag-message sa mga igsoon. Wa gyud gipaadtuan ng mga apostoles, nabanhaw na si Kristo. Pwede bang paadtuan nun tato sa Ginoo? Pwede. Pero wala man. Nagtuan naman sila dito sa balay, mga igsoon. Ngon, pagkadungog nila, they believe not. 12. Then arose Peter. Salamat yun na ni Peter. Champion yun ni siya. And ran unto the sepulchre. Kay katuhuan dili nila. So, dagan siya. Iyang giadto, mga kaigsunan, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Nagwonder pa gyud siya. Wala rin yun. And he believed. Lahi biya lang wonder. Tingala siya ba? Nawala to da. Wala naman dito. Magkahuwat ang angel. The message is for the women. Married ladies, no?
Married ladies ko nga mensahe to. Pag abot na sa men, wa na ang preacher, wa na. Nihawa ng angel, wa na huwata sila oy. Okay ba ang angel nga moadto sila? Kay ba oy motor gadali hawa. Nana sila Peter. Let's go. Wa gid gihuwat mga igsoon kay katong gatamod. Katong wala naglangkat sa ilang pananaw sa Ginoo, mao gyud toy presko nga makadawat mga kaigsunan sa mensahe. And that is why we believers today, kung langkato nimo ang imong pananaw sa Ginoo, di ka makadawat sa mensahe nga gi-prepare sa Ginoo mga kaigsunan. Dili ka padunggon sa Ginoo. And that is why magkaluya ka ug mawagtang ka sa plano sa Ginoo nga iyang gamiton, dili na kaniya magamit, and it will be worst for your life. Unsa kapait o kasakit kung mahagbong ka sa grasya sa Ginoo. Mao na ayaw jud looking unto Jesus. Mao gyud ang atuag yun dapat. Mao na tudlo ni Apostle Paul, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mao na mismo ang gibuhat ni Mary Magdalene, ni Mary o another women dito nga nagpundok sila, wa gyud nila giwagtang ilang pananaw sa tomb. And that is why God sent a messenger to them. Just for them. Hallelujah. Mao na mga kaigsunan. Kamo linga kayo mo, mensahe. Bisa pagsinggitan ka sa imong pastor, di ka kadawat sa mensahe. Kaya dili pasabot, naa ka diha, nakadawat ka. Tanawa, dili tanang nanguli, gikan simbahan, puno sa pulong sa Dios. Ang uban, puno sa kalagot kay naigo. Ang uban, puno sa kalagot kay dugay na human. Ang uban, puno sa kalagot kay way nasabtan. Pero naagi mga Kristohanon nga puno sa pulong sa Ginoo. Og perting lipaya og excited naagod ko'y mabuhat ron para sa Ginoo. So in closing, Joseph of Arimathea never preached a sermon. Remember that? No? So ayaw mo kagol, kamo mga men nga wa man jud ko kawali. Ay kagol. Kay si Joseph of Arimathea, wag gyud account sa Bible nga nagwali siya. Never perform a miracle. And never wrote an epistle. Yet, his quiet courage, sacrificial love, and faithful witness echo through eternity. He reminds us that even the silent servants have a sacred part in God's redemptive plan. Hilom lang. Hilom lang. Madunggan gihapon sa Ginoo ang imong faithfulness. Mga igsoon. Unsa importante? Ang imong kasing-kasing. Mao na nga, mo encourage man ta. Men, you ought to teach, you ought to preach. Pero naagi mga tao sa Bible, mga igsoon, nga wa ta kadungog ni wali. Bisan sa mga apostoles, dili tanan nga mga apostoles nagwali, mga igsoon. No? Nakadungog mo ni wali si Andrew? Nakadungog mo ni wali siya? Wala. Pero gigamit ba siya? Yes. So dili tanan wali lang mga igsoon na ay paidaghan ang Ginoo dili mahutdan og pamaagi mga igsoon. Pero ari kita magsugod, men, you ought to preach. Di ba? You ought to preach. Mo challenge yun ta. Kay alangan magdita mo challenge, wala magpastor. Walay ma-encourage nga, kamao di ko muwali da, gitawag di ko sa Ginoo para magpastor. Pwede sa katawgon sa Ginoo para mag-andam sa iyahang mga katawhan sa Ginoo. Di ba? Kanindot na ang imong ministry, mag-andam kag lubnganan sa mga pastor. Di ba? Di ko na ito mapili, mga igsoon. If God will use us, He knows how to use us. Ang ato lang yun is to prepare ourselves. Our heart must be right before the Lord. Focusing on God, mga igsoon. Di yun ka masipyat. Unsay gusto sa Ginoo ipabuhat nimo, mabuhat yun na nimo sa grasya sa Ginoo. So, what about us this afternoon? Si Joseph Arimathea, nakita na to ang iyang example. What can we surrender to the Lord?
Unsa may naa nato? Una sa tanan atong susihon, unsa may naa nako? What can I do? Ay jud ina nga wa kay mabuhat. Maybe lalaki ka but you cannot preach, and ang imo pangitaon, what can I give? What can I do for the work of the Lord? Then do. Buhata. Kay basin naa kay mahimo nga dili kaya sa uban. Kaya kasagaran sa mga laki puro sa duwali nya bagkuman manghinambin. na mga laki ko na abi kay sila mga preacher manghinambin na ikaw man. Wala na lain trabahoon ba? Unsa ka pastor? Di ba? Tanawa ang pastor ay nagsugod sa buluhaton. Iya tanan. Siya man limpyo, siya mamanday, siya mag-arrange, siya ang maghakot, siya ang magkuha sa mga bisita, siya ang muduyog, unya siya pa'y mukanta. Mo na ang kamot mo gitara, ang naong mo beat. Wala na mo kakita ana nga part. Kaya nakita ta purma naman. Og sa hinay ipasa na that is part of the growth of the members. Dili pwede nga dili ipasa sa inyuha kay di mo motubo. Mo na nanatay song leader, nanatay musician, nanatay Sunday school teachers, kay kinahanglan ipangpasag yun na preparing you that maybe one day God will use you in a different way. God will use you to become a preacher, to become a pastor one day. What a kibaw. And maybe some of you will be the supporter of the preacher. Wala kita kibaw. Kibaw ka, naay mga lalaki nga di gyud kay mo mawali pero supportive kayo sa ilang pastor. Kung naay speaking engagement mo kuyog jud na nya mo'y tigda sa mga gamit sa pastor, faithful kayo nga nibuhat, makakita ko daghan mga membro ingulana. Mao na ilang part. Unya dili na siya siruhan sa Ginoo mga igsoon. Because he became part, napagaan niya ang buluhaton sa iyang pastor. Inumdumi ang gisulti sa Ginoo, kung bugat gani ka sa buluhaton sa man of God, unprofitable gyud ang imong kinabuhi. Pero kung mahimo kang pagaan, ang panalangin mga igsoon na apo diha. Kasabot mo? Sa dihang si Moses, bisa sa Old Testament ha? Si Moses nga kada sa sungkot, pag-iisa daog man, pero makapoy man. Unya mapildi man sila kung maubos ang sungkod. Ya puy-puy ba na. Bisag wa kay gikuptan, puy-puy oy, bisig kag isas kamot. Puy-puy, so magkaubos mga igsoon. But they cannot replace Moses. So ilang gibuhat, gisupport nila ang kamot. O nakadawat ba itong panalangin ang nagkupot sa kamot ni Moses? Samtang si Moses nagkupot sa sungkod? Yes. Dakong panalangin. Part of the victory. Sila mo'y nahimong kanang tool nga napadayon ni Moses ang pagtaas mga igsoon. Kaya si Joshua, kaya di naman siya katabang kay siya, may dito kumbate man siya dito mga kaigsuonan. Alangan pa binunan na, patay na tani, dagan na Moses. Wala ay. Wala biya si Joshua dito sa panggubatan. Pero naay mga tao, mga igsoon nga ni support. Special kayo ang ilang participation. Mauna nga, kung dili nato ni buhaton ang atong part, walay result. Kung dili nimo buhaton ang imong part, gitagaad biya ka sa Ginoong wisdom. Managlahi biya ni atong talent. So, focus on yours and let others do theirs. So kung unsay talent nimo diha, do it. Do it. Pero ang dili lang gyud nimo i-miss, kanang kamao ka mo share sa gospel. Kamao ka mo share sa gospel. Kaya kung di ka kamao mo share sa gospel, ibang usapan na yan. Kaya kita man tanan gibanduan gud anak gud. Kitang tanan dapat pamunga kita. Maunay di nimo si piaton. Di man ka kinahanglan magsingit-singgit mga kaigsunan. Ang mag-discipleship ka. You are a sinner. You need to repent. Sa kataong. Makuyawan. Istorya na, malumana yung tingog. Yung istorya. Sulwining mga igsoon.
Di kinahanglan mo singgit, pero kinahanglan ka mo share. O, kaya ba na ninyo tanan? Kaya ba ninyo mo share? Ato nang buhaton. Mo na di nato sipyaton. Kaya ato mo lang individual responsibility mo na. But, kung imo na sipyaton, bisag ka na. Wala. Kamo na magsabot sa Ginoo kung saan ka niya. Surrender your time, your effort, your resources for that mission, mga igsoon. Our responsibility is the Great Commission. Ibalik-balik yun na to. Great Commission is my responsibility. Great Commission. What is the Great Commission again? Not the 3 parts of the Great Commission? Great Commission ba? Unsay part ani? Unsay una? Go. Unsay may buhaton na to? Go and eat. Go and teach what? The gospel. Teach the gospel. So master the message of the gospel. Unsa message of the gospel? Death, burial, and resurrection. Maura na mga igsoon. Alright? Sunod. Baptizing them. Baptizing them. Dili kay mo baptize. Di pa sabot ha. Baptizing them. Baptizean natin ka, brad. Na ay authority dapat. Alright? So, baptizing them. After na baptize, teaching them to observe. Lahi tong teach primero. Teach about the gospel to. Ang after baptism, teaching them to observe. That is obedience already. Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. So, ang imong i-relay niya, how to obey God. So, dapat ikaw nga discipler, unsa man ka? Obedient pug ka. Kay ang imong itudlo niya, ang imo nang gi-obey. O di ba? Muna it's hard for you to teach tithes kay di magkamot tithes. It's hard for you to teach offering kay wa patingali ka na master ana. So dapat i-master po na nimo kay kinahanglan pala nimo itudlo. Are you listening? Nya tudloan nimo tanan nga gisugo sa Bible, tudloan nimo para kanang mo grow siya. Without obeying God's word, there is no growth. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us a message that inspired us how to serve you, O Lord. Salamat sa kinabuhi ni Joseph of Arimathea. Salamat sa iyang sacrificial nga mga offering diha nimo, Lord. And salamat po sa iyang willingness to sacrifice what is precious for him. So please help us also, Lord, nga sa among kinabuhi kanon. Tabangi mi nga andam sad mi nga mo sakripisyo sa mga butang nga dear sad sa among kasing-kasing, Lord. Nga dili na mo ihikaw nimo kay ang tinuod gyud nga tagiha ikaw man. So please help us, Lord, to honor you kung unsa may naana mo. And please help all the men of this church, Lord, to know unsa may ilang part sa imong buluhaton kay imposible, Lord, nga wa sila'y part. So please help them and bless our women na mahimo sad sila nga channel of your message, O God, nga sa ilang madunggan nga mensahe diha nimo ma-relay pod nila ngadto sa mga katawan nga ilang mga nailhan. Salamat kay Lord sa imuha nga pagbadlong sad sa mga kasaypanan nga among nahimo sa among kinabuhi. And please allow us, O Lord, to remember the message nga imo lang gipanghatag namo through the Holy Spirit. And please, in this invitation, I pray and commit to you, dear God, each and every one, to kneel down before you, to praise you, to honor you, O God, thanking you for giving your life to us and for choosing people nga imuhang gamiton, Lord, para sa pagpatuman sa imuhang nindot kaayo nga plano sa kinabuhi sa imong mga binuhat. Salamat kay Lord, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come? Why don't you